Sa wakas ay nakita ko na nga din sa personal itong pamangkin kong kambal. Magto 2 weeks na nga simula ng isi-CS tong kapatid ko at ngayon pang halang namin napasyalan. Pero bago nga kami pumunta doon ay meron muna mga kaganapan dito sa bahay. Maaga nga kaming nagising dahil nagpunta nga sa Maynila ang asawa ko tapos inasikaso ko nga din siya bago umalis kaya eto't maaga nga ako makakapaghanda ng pagkain namin. Mag-aalmusal nga muna kami bago pumunta doon sa bahay ng kapatid ko para naman hindi kami gutom sa biyahe. Nagprito na nga lang ulit ako ng manok dahil wala na nga akong ibang maisip na malutong ulam tapos may natira nga kaming kanin kagabi kaya isinangag ko na nga lang din. Natutulog pa nga din ang mga oras na yun ng batang maliit kaya ipagluluto ko na nga din siya ng pagkain niya. Ipaglulugaw ko nga lang siya pero lalagyan ko nga din ng kalabasa para may gulay pa din. Nako, hindi talaga ako magpapawala ng gulay sa kanya habang hindi pa nga siya pumapalag at namimili sa pagkain ako. Palagi ko talaga siyang pakakainin ng gulay. At kapag nagluluto talaga ako ng pagkain ng batang maliit, ang ginagamit kong tubig ay mineral water dahil alam nyo naman na maselan pa ang tiyan ng baby. Tapos ayan, habang nagluluto ako, naglinis na din ako dito sa lababo at hinugasan ko na nga din ang mga hugasin para mamaya ang huhugasan na nga lang ni ate ay mga pinggan na pinagkainan namin. Maya-maya lang, naluto na din itong piniprito kong manok kaya naghaya na ako para makakain na kami. Tapos eto nga't nagising na din tong batang maliit. Tapos maya-maya lang, eto nga't naluto na din tong lugaw niya kaya ipinaglagay ko na nga siya dito sa blender para maipag-blend ko na nga siya. Ang bilis talaga ng araw, no? June 1 na pala ngayon, tapos ilang araw na lang pasukan na naman ng mga estudyante. Nung mai-blend ko na nga ang pagkain nitong batang maliit, medyo mainit pa naman siya kaya inantay ko nga munang lumamig. Pero habang inaantay ko, naglinis muna ako dito sa kwarto namin at nagligpit nitong mga higaan namin. Nako, tayo talaga mga nanay basta may mga gawain pa tayo, hindi talaga tayo mapapaungkot hanggat hindi natatapos ang mga ginagawa natin. Gusto ko sa natin na mabilis matapos yung mga ginagawa natin para maaga din tayo makakapagpahinga. Tamang-tama din naman pagkatapos ko maglinis ng kwarto, eto nga't malamig na tong pagkain ng batang maliit kaya pinakain ko na siya. Pagkatapos ko nga siyang pakainin, nilagay ko nga muna sa kanyang rocking chair para nga makapaglinis naman ako dito sa salas. Tapos yung dalawa kong anak pinaligo ko na. Basta kapag may lakad talaga kami, gusto ko bago kami umalis, maglilinis muna talaga ako ng bahay. Dahil gusto ko nga pag uwi namin, hindi ako mai-stress dahil makalat ang bahay. Kaya kailangan talaga bago kami umalis, maglilinis muna talaga ako. Para naman pag umuwi kami, ang madadatnan namin, malinis pa din. At dahil nakaligo na nga ang dalawa kong anak, pinaliguan ko naman tong batang maliit ko para ang sunod namang maliligo ay ako. Gano'n naman talaga, no, palagi tayong nahuhuling mga nanay. Gano'n naman talaga tayo mga nanay, inuuna natin ang mga anak natin bago sarili natin. At ayun, pagkatapos kong bihisan tong batang maliit, pinahawakan ko nga muna kay ate para makaligo naman ako. At pagkatapos naming gumayak, umalis na nga din kami. Tapos eto nga't nagpunta na kami dito sa bahay ng kapatid ko. Nai-imagine ko, isa pa nga lang na bata, hirap na ako. Ano pa kaya tong kapatid ko? Pero parang wala lang sa kanya at parang easy lang. Pangatlong pagbubuntis niya na din to, normal delivery sa dalawa at CS dito sa pangatlo.